Magandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Nako, napakagandang ito ngayon. Balita dahil sa bubuksan na pala ang Pasig River Esplanade. Ito yung napakagandang pagpaganda, makeover, pininturahan, yung mga nasira, pinalitan, lalong pinaganda, nilinis ang Pasig River, wala ng lumot, wala ng water lily, wala ng basura, wala ng putik, wala ng amoy. Napakaganda, parang Paris, parang Italy ngayon ang Pasig River. Umpisa yan sa Manila, Binondo, papuntang Makati. Ang Pasig River ay lilinisin, pipinturahan, pagandahin, ibalik muli kung ano ang i-restore ito, kung ano man ang kagandahan ito noon sa pagtayo ng ama ni PBBM, ang ating dakilang Pangulong Ferdinand Marcos. Yan nga, after na umupo si Cory, ang upo ni Cory ay pinabayaan niya yan ng mga proyekto para lumutin, para malimutan ng sambayan ng Pilipinas. Pero ngayon, dahil sa, of course, si PBBM ang nakaupo, ay naisipang pagandahin muli ang Metro Manila hanggang Makati. Grabe, ang ganda. Kaya ito, panoorin na natin ang video para malaman ng mga tao na ang Pasig River ay hindi drawing. Totoo na. Nakita niyo naman, di ba? Kalahating milyon tao, isang gabi kung minsan nandito. At niyanamnam nila yung pinaghirapan ng gobyerno. This river has served Manila as a lifeblood long before our generation was conceived. Because in its waters we see reflections of our dreams and our history. And at times, we have to admit our share of neglect. But we are changing that. With the opening of this new phase, we have created a pedestrian-friendly heritage corridor. One can jog, walk, or bike from Intramuros to Manila Central Post Office, across the historic and beautiful Jones Bridge, into the equally historic and cultural Binondo area. I am thrilled to see the social and economic development of a fully revitalized Pasig River. Grabe, And what it will ang mean ganda, oh. for Metro Manila once again. Our mission is simple, but it is difficult. To bring back the river to its pristine state, make it a vibrant waterway once again, for life, for culture, and for mobility. Ayan, so eto kasi ako'y nandyan sa Manila noong 1986 hanggang 1989. So 3 taon ako dyan. At nandyan, witness ako ng magkaroon ng EDSA Revolution. Nandyan ako. Ako'y 16 years old pa noon. Noong 1986. At right after sa EDSA Revolution, after 1 year, ay pinabayaan na agad yung mga proyekto dyan ni PBBM. Umpisa dyan sa Liwasang Bonifacio, Lunita, Post Office, Jones Bridge, sa Binondo. Yan kasi yung mga lugar na iniikot-ikot ko noon nung ako'y binata, nagbibinata pa. Kaya napakalaging na yan na lugar sa akin, napaka-memorable ng mga lugar na yan. Diyan ako naglilibot kasama yung kapatid ko na lalaki. Diyan din ako nag-aral ng first year to second year college. Diyan, malapit talaga sa Fiati University. Sa likod ng Fiati University, Pasig River na yan. At ang nakakalungkot noong 1987, 1986, pagkatapos ng EDSA Revolution, ay mga squatters na ang nakatira dyan. Sa likod ng Fiati University, sa gilid ng Pasig River, ay mga squatters na. Grabe, ang dumi-dumi. Ang napakaraming holdupper sa gabi dyan, sa Jones Bridge, sa baba. Mga taong tulay, tinatawag. Sa likod din ng post office, napakaraming squatter dyan. Paggabi, ang daming holdupper. Grabe. Ang dumi-dumi. Ang daming mga squatter na mga tagpi-tagpi na makeshift na mga bahay. Pero ngayon, anong meron? Naku, grabe, pwede na tayo mag-tourist dyan. Instead na punta tayo ng Rome, ng Italy, dyan na tayo. Ang dami kong may kwento sa lugar na yan. Binondo, pasyalan ko rin yan.
matitingin ako ng mga alahas, napakaraming mga ginto dyan sa Binondo, ang mura-mura lang. Grabe, Chinatown na riyan sa Binondo. Ganda ng Manila noon, pero pag upo ni Cory, pinabayaan, nilumot, squatters ang dami, ang dumi-dumi, ang Pasig River ang baho-baho, ang daming basura, walang nabubuhay na isda ngayon, napakalinis. Ano bang sikreto? Mamaya atin pag-usapan yan kung saan kumuha ng pundo na nilinis dyan. Ang pundo na ginamit dyan ay umabot ng nasa $20 million. Nasa ilang bilyon ba yan? I-compute nyo nga mga kababayan. $20 million yan ay donated by the Prince of UAE, United Arab Emirates. Okay, balik tayo kay PBBM. Patuloy ninyo akong samahan sa landasin na ito. Langhapin natin ang sariwang hangin at masdan ang mga sinag ng ilaw sa tubig. Ayan. Naway lagi nating matatandaan. Grabe. Ito ay ating ilog. Ito ay ating kinabukasan. Sama-sama tayong bubuhayin ito. Grabe, no? Sabi nung kanina, nung sa DPWH ba yun o DNR, yung unang nagsalita ay nasa 1 milyon gabi-gabi ang pumapasyal dyan eh. Kasi ang haba-haba ng Pasig River, umpisa dyan sa may Binondo, ang ganda-ganda na ng dyan. Merong mga kainan sa gilid, merong itong balusters para hindi ka mahuhulog, merong street lamp na parang makikita natin sa Italy na mga street lamp, yan ay gawa sa brass. At napakamahal niyan, bawat isa niyan siguro ay nasa 10,000 pesos sa ngayon. Grabe, mga antik yan, antigo. Kaya nga gusto gawin ni Ferdinand Marcos na parang Venice, di ba? Merong mga doon, mga bangka. Venice sa Italy ang Pilipinas noon. Kaya nga lang ay nagkaroon ng walang silbing EDSA revolution daw. Grabe, dahil sa revolusyon na yan, nagkaroon tayo ngayon ng ilang trilyon na utang ba? 14 trillion pesos ang utang natin pag upo ni PBBM. 14 trillion. Pag upo ni Cory, ang 20 billion ni Marcos ay nagiging 1 trillion. And then sunod-sunod kaagad ang mga presidente sa pag-utang na walang pagbayad. And then pag upo ni Digong, mas grabe kasi mismo sarili ni Digong sa kanyang gobyerno, 7 trillion ang inutang niya sa World Bank. Siya ang pinakamalaking utang na presidente, ulitin natin yan. Wala sa kalahati ang lahat ng mga utang ng lahat ng presidente sa Pilipinas ay wala sa kalahati sa 7 trillion ni Digong. Grabe talaga ng mga tao yan. Grabe kakurakot. Grabe. 7 trillion ang lahat ng utang ng lahat ng presidente sa hindi pa umupo si PBBM ay nasa 6 trillion lamang. Plus 7 trillion, di nagiging trillion. And then may nautang si PBBM na 1 trillion mahigit, kaya nagiging 14 trillion mahigit ang utang natin. Ayan, pero nagbayad si PBBM noong nakaraang taon. Binayaran niya mismo ang kanyang inutang lang, hindi yung lahat. Okay, so napakaganda ng tourist spot ito. Ang paggabi na pagaganda. Grabe. So meron ng pasyalan ngayon ang mga tao diyan sa Maynila. Kaya nga lang ay kailangan ng maraming pulis diyan kasi ang daming hold-upper diyan eh. Liwasang Bonifacio diyan sa harap ng post office. Sa unahan niyan ay Luneta, merong diyan, yung Metropolitan Theater, and then City Hall ng Maynila, and then sa unahan niyan ay Intramuros. Iniikot-ikot kaya noon eh. Rojas Boulevard. Malapit din diyan. Okay, so ito, tapusin natin, tingnan natin kung anong meron.
Grabe, napakaganda oh. Ito yung inauguration day. At ito ay pipilitin po namin matapos sa panahon ng ating mahal na Pangulong Marcos at sa mga pribadong sektor na nagtutulong sa atin. Ito, yung sinabi niya na pribadong sektor na tutulong ay of course, baka hindi niya alam na halos lahat ng pinundo dyan na $20 million, yan yata ay aabot sa almost 2 billion pesos. I think 1.60 billion ang $20 million. So napakalaki na, 1 billion pesos, halos 2 billion ang ginastos diyan. Ang gastusin pa kasi nasa third phase pa tayo. 5 phase yata ang pagputol-putol ng trabaho diyan kasi napakahaba ng Pasig River. Kaya ang nag-donate diyan, sabi ko kanina, mayroong nag-donate ng $20 million. Walang iba kundi yung prinsipe ng United Arab Emirates. Yung prinsipe doon dahil bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa Dubai noong nakaraang taon. At of course, dahil sa sinabi ni First Lady na meron tayong lilinisin na Pasig River, kasi mga mababait na mga tao itong mga prince at king dyan sa UAE, ay nagbigay sila ng $20 million, equivalent to 1.6 billion pesos. Billion pesos. Yan ay bigay ng prinsipe ng United Arab Emirates. Kahit mga Muslim, mabait pala eh. Diba? Mga edukado kasi ng mga tao yan. Yung prince and king ng UAE. Okay, kaya walang problema ang gastos dyan sa pag-renovate or sa pagpaganda or pag-restore ng Pasig River Esplanade. Dahil sa merong nag-ayuda sa atin, merong nagbigay. Napakaswerte. Kasi ang laki ng ibinigay. Sana ubusin ng pera na yan sa paggastos dyan. Para naman, kapag may mga turista na pupunta sa Pilipinas, ay sasabihin na, ang ganda, parang Italy, parang Rome ang Pilipinas. Dahil sa Pasig River na yan, ang ganda-ganda. Grabe. Okay, patuloy tayo sa video. Grabe talaga ang laki ng gastos dito sa pagpaganda kasi pininturahan pa yan, binago yung pavement. Yon, yung inaapakan nila, bago yan. Bagong lagayan. Ngayon, pininturahan at nilagyan ng mga lights para kapag gabi ay maganda. Grabe, ang galing. Ang mga wall, hindi pa natapos yan. Sa Intramuros to eh. Yan, Intramuros, kapanahonan ng Katsila. Grabe. Nakapasyal ako dyan, 1986 pa eh. Intramuros. Sa unahan, yung Arco, yun yung Jones Bridge. So ito yan, likod ng post office to. Ito yung sinabi ko. Ayan, so eto, post office pa rin yan. Yun yung Jones Bridge. Ito yung sinasabi ko na na mga post lamp kung saan ang mga brass yan, parang bronze, ang mahal-mahal yan. Makikita nyo yan sa Italy, sa Rome,
sa Paris, yan yung mga street lamp doon dahil mahilig sa classical ang mga Italian. Kaya ginaya din ni FM ang mamahal niyan eh. Mabuti nga hindi ninanakaw yan. So ngayon, pininturahan na yan, kaya na-restore na yan. Maganda na tingnan at meron ng mga ilaw. Grabe. Ganda. Nung pagpasyal ko dyan 1986 ay katatapos lang ng revolusyon. Pero okay pa yun. Medyo ano pa yun. Maganda-ganda pa nung 1986. Pero pag sapit ng 1987, pag alis ko na mga 1988 ay napakarumi na ng Pasig River. Pinabayaan ng gobyerno. So ito yung top view. Ito talaga ang centerpiece eh. Itong ito yung post office na napakalaki na parang Greek architecture, di ba? Din sa harap nito, sa tapat, sa kabilang pag mag-cross ka sa river, yan ay Binondo na. Yung sa unahan, yun yung Luneta. And then Makati na yung matataas na building sa Makati, grabe. Ang ganda, hindi na ako nakabalik dyan. 20 years na akong hindi nakabalik sa Maynila. Grabe, pero ganun pa rin eh. Ganun pa rin ang post office, walang nagbago. Siguro ang traffic ang nagbago. Ang ganda, galing. Ito sa gabi oh. Kaya nga merong 1 million daw katao na mamasyal dyan eh. Kasi ang haba niyan, mahabang Pasig River yan. Ganda. Imaginin mo naman, 1.5 billion eh ang gagastusin sa pag-rehabilitate. Ito na yung mga street lamp po, ang gaganda na oh. Grabe. Linis ng ang linis na ng river. Galing. Ito sa may bandang Binondo ito. Naroon yung Jones Bridge sa unahan, no? Wow, galing. Ayan. So hanggang dito na lamang tayo mga kababayan. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Kudos kay PBBM at sa magandang mga trabaho at sa magandang plano para sa bagong Pilipinas. Hanggang sa muli mga kababayan. God bless the Philippines.